Good afternoon, everyone! Kumusta kayo? Isang maulang linggo. Actually, isang linggo na, no? Na umuulan. So, dito sa amin, baha na ulit. Kumusta kayo? Hello, good afternoon! Good afternoon sa inyong lahat! Magpa-product creation class tayo. Very exciting tong pag-aaralan natin kasi marami akong prepare. Ayan. Na mga materials para mapakita sa inyo kung paano natin gagawin yung mga products, like for example, mga notepads, notebook, yung mga wired na mga notebooks, and then yung mga hindi kinakailangan ng mga binding machine. So, kailangan lang natin puncher. Makakagawa na tayo ng ating project. So, before that, I would like to welcome you sa ating product creation class. This is actually our second product creation class. So, last month ay nagkaroon din tayo ng product creation. So, by the way, kung hindi pa kayo, hindi nyo pa napanood yung product creation class last month, ay pwede nyo ding i-replay yun kasi lahat ng mga classes natin ay recorded itong mga to, so pwede nyo paulit-uliting i-replay, paulit-uliting panoorin, okay lang yan. So saan natin makikita yung mga videos na to? Nandyan yan naman sa inyong guides tab. So yung guides tab ay nandyan yan, just a little bit under the name na Graceful Homeschooling Plus, ay meron kayong makikita dyan ng mga tabs. Ito yung discussion, guides, tapos featured members, files, and then media. So yan yung mga tabs dyan. Explore nyo lang yan kasi marami talaga kayo dyan makikita at matututunan. Kasi merong mga notepads din talaga na naghihiwa-hiwalay. Pero actually, pwede nyo din gamitin yung kamay nyo if okay lang din sa inyo na ginagamit yung daliri. So, pwede din naman. Para lang din ma-secure nyo na nalagyan ng glue yung buong papel. Okay? So, yan yung ating notepad. So, para doon sa mga nagsasabi or nagtatanong na saan ba kami magsisimula ng aming product. So, you can start with mga notepads. So, kagaya nung pinakita ko last time sa ating classes, sa print class, marami tayong pwedeng gawin na mga notepads. Ito yung rim cutter. So, yung rim cutter ay kaya nitong pumutol or mag-cut ng kahit na parang isang buong ring yata kaya niyan. Well, hindi ko pa na-try, pero kaya niyang mag-cut ng mga makakapal na mga project. So, kagaya nito, halimbawa, dito sa Graceful Homeschooling, usually, ang projects natin dito ay mga activity books. Yan. Kaya sobrang helpful ng rim cutter dito sa akin dahil nga puro mga activity books, journals, ganyan yung ginagawa ko dito. So mag-iingat lang kayo kasi ang dami ko talagang nababalitaan yung partner printer natin na nasugatan silang pareho dahil sobrang talim talaga nung blade ng ating rim cutter, kaya kailangan mag-ingat talaga kayo. So yan, ang gagawin lang dito ay ayan. So secure nyo lang siya, tapos ikakat nyo lang siya. Yan. Una, tiyaga lang din talaga ako sa cutter kasi wala pa akong rim cutter. Nag-ipon din talaga ako para makabili ko ng rim cutter. So, hindi ko nabili to right away, pero pinag-ipunan ko rin talaga siya. Kaya, nung nagkaroon ako ng rim cutter, grabe, sobrang saya ko talaga. Tapos, meron ako dito template also. So, ito ang papakita ko sa inyo paano gagawin yung ganitong project. So, yung refillable na notepad. So, ito yan. Paano ba ginagawa itong refillable notepad? Pero, meron ka na din ditong guide. Itong bakal na to ay guide mo to para kung nakapag-punch ka na kanina, ay ito na lang din yung titingnan natin. So, ito kaya nitong mag-punch ng makapal eh. So, yan. So, kaya niyang mag-punch ng medyo makapal. Tapos, so nakasagka siya dyan. Punch mo lang siya. Gagawin lang natin, again, ay kailangan lang natin siyang isentro. Tapos, making sure lang na merong space din para dito sa dalawang to. Nakita niyo ba? Okay. So, yan. So, gumagamit lang ako nitong guide, book guide, para lang din makita ko kung kakasya siya sa ating
paper. Fold lang natin to. Again, kung nasaan siya, yung ating reference. Okay. Alright. Ang ginamit ko dito ay itong puncher na to. Yan. Meron ako ditong pang semicircle punch ang tawag dito. So, ito ngayon yung ating calendar, hanging calendar. Yan. So, meron silang mga questions. Ano po ang size ng clamp na gamit nyo? Nag-check po ako ng online, maraming sizes. Maisie, 3 inches yung binili ko na clamps. So, kung halimbawa wala pa kayong wire binding machine, meron tayong nabibili na ganito. Tapos, ito ay ini-snap lang siya. So, pwedeng ito yung gamitin natin for the mini calendar. So, pwedeng ito yon. Ang ginagawa lang ay ilalak mo lang siya dito. Ganyan. Yon. So, kung narinig nyo yung snap, yan. Para malalak siya dito. For yung soap naman na journal, ang ginamit ko dito ay 100 GSM. It's because ito gusto ko siyang i-market na mas premium siya. Dahil iba yung iba yung content nito. So iba-iba talaga yung content niya. Importante din that as we create yung mga paper products, importante na napaplano din natin paano naman natin siya ilo-launch sa market. Kasi kung hindi naman din natin siya properly na ma-ilo-launch, ay parang mag-stop na din sa paggawa lang natin, pag-create ng mga paper products. So, importante din that we plan out yung paglo-launch ng ating mga products. So, that's what we're going to talk about sa ating launch class. Okay, so I'm done now with the product creation class. So, yung product creation class ay tinuturo ko dito kung paano gumawa ng mga projects, ng mga products. Like, for example, itong refillable notepad. And then, itong, wait lang, hold on. Ayan, so itong mga journals sa kagaya nito. So, yan yung tinuturo ko sa product creation class. So, pakita ko sa inyo yung aking workspace, kung gaano siya kakalat pagka nagpa-product creation class. Kasi, kailangan mo talagang pinapakita, dine-demonstrate kung paano kini-create yung mga ganitong products para at least yung mga students natin ay hindi na din talaga sila nagiging at loss na paano ba ginagawa yung project na to. So, yan. So, after the product creation class, ito na yung itsura ng ating workspace. Kasi nga, dine-demonstrate natin dito kung paano ginagawa yung mga products natin. Like itong mga to. Yan. Like itong calendar, standy calendar. Tapos, kung ano yung mga tools na ginagamit natin. Like yan. So, yan yung mga pinapakita ko sa product creation. Kaya medyo makala talaga pagtapos ng ating product creation class. So yeah, so if you want to join yung Papers to Profits course, so lalagay ko yung registration down in the description box. And yan yung mga tinuturo natin. So meron tayong 3 modules. So yung first module is print class. So dito ko tinuturo naman kung paano natin nasi-set up yung ating printing business. Ano ba yung mga kailangan natin ng mga tools and equipment. Magkano ba yung initial investment natin. And then pagdating naman sa product creation class ay tinuturo ko kung paano ginagawa yung mga projects nga kagaya nito. At yung iba pang mga projects na pinakita ko kanina sa aming klase. So tapos yung third module naman ay that's launch class. So, sa launch class naman ay dito ko tinuturo naman paano naman tayo magpaplano ng ating launching or paano yung preparation natin or preparations na kailangan natin gawin once na ilo-launch na natin yung ating products or yung ating business. So, there you go. Thank you so much. Bye!